Thank you po, Lord. Good morning. Hallelujah. Thank you po, Lord. Shall we pray? Ama, Father, salamat po sa napakagandang araw na pinagkaloob ninyo sa amin. Salamat po, O Lord God, sa lahat ng tagumpay. Salamat po, O Lord God, sa lahat, Panginoon, ng inyong inihahanda pa sa kasunod. Here we are, O Lord God, ready to sit at your feet once again. And in Yeshua's name, you will anoint our hands, you will anoint our feet, so that we will be enabled to do the work, to work the works that you have for us this next stretch. Thank you po, Abba Father, for the Holy Spirit. We acknowledge you, Lord Holy Spirit, the Governor. We acknowledge you, Abba Father. We acknowledge you, Lord Yeshua. You are the Word. Thank you po, Lord. In Yeshua's name, Amen. Thank you po, Lord. Una sa lahat, to correct at para tayo tumindig na mayroong pagpapakumbaba sa mga nakaligtaan. Sa mga nakaligtaan, maaaring marami kong magandang introduction, pero let this be my introduction today. Pagpapakumbaba sa pagkukulang sa mga na-miss pasalamatan. I just want to thank and appreciate ang ating ANCON as 2024 committee. Alam po ninyo, months ahead, they've been planning, they've been working para po sa ikagaganda at ikakaayos ng ating ANCON. Pagdating doon, sila pa yung nakalimutan pasalamatan. Sa mga pagkakataon po na we see the end of ourselves, they're there. Sila yung in-anoint ng Lord para yung hindi mo kayang gawin at hindi mo naaabot, sila umaabot. I truly thank the Lord because they are moving not only with technical hands and technical know-how, they moved with their hearts. That is why, kahit na pagkatapos, makikita mo pa rin silang nakangiti at nagpapasalamat. Salamat sa Panginoon sa buhay ng ating ANCON committee sa pangunguna ni Sister Joanne, Sister Grace. Saludo ko sa inyo. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng mga nakaligtaan na gawin sa araw na iyon. Of course, ang ating media, napakabuti ng Panginoon. Sobrang buti ng Panginoon. Hallelujah. Para bagang yung best, yung cream of the crop, talagang inipon niya. You are God's dream team. Thank you. Maraming salamat. I wish I could enumerate the names. Baka na naman may makaligtaan eh. Kaya sa inyong lahat, I love you. And I covet your pagpapatawad. Nagpapakumbaba ako sa inyong harapan today. I pray na mapatawad. Thank you po, Lord God. Hallelujah. Sige po, makakaupo na po kayo. Thank you po, Lord God. Hallelujah. Ay naku, salamat. Thank you. Alam po ninyo, nakakagulat talaga yung mga pangyayari doon sa ANCON. Although I should say, hindi naman nga po na i-report yung lahat ng mga programs. Pero yung lahat siguro ng gusto ng Lord na nangyari. At naniniwala din po ako, people behind doon sa mga programa doon, sa bawat segment doon, talagang ni-raise up ng Lord for such a time as this. Thank you very much sa buhay ninyo. Na-appreciate ko kayo. Thank you po, Lord God. So today,
The title of the message that I will be sharing with you is Work the Works. Work the Works. Kahapon, nag-umpisa na naman yung run ng meetings. Mayroon akong 2 workers, 4 na workers na sa bahay na lamang. Natutuwa ako dahil working the works puts excitement sa aming mga puso. Hindi mo naman sasabihin, "Uy, pahinga muna tayo. Uy, ano muna tayo." Hindi mo pwedeng sabihin iyon. So, let's talk about this. Si David. Okay, si David, alam natin, he was tagged as the man after God's own heart. A man with a vision. Tama po ba? Gusto kong i-focus yung pag-aaralan natin kay David today doon sa setting na yung time na may natitirang isa pa na kailangan nilang i-conquer na lupain. Alam niyo ba kung anong part ng Israel yung huling-huling na conquer ng army ni David? Ang huling-huling kailangan na i-conquer ay yung Jebus. Nung una, ang tawag ko doon, Jebus. Yung pala, Jebus pala ang pronunciation doon. Jebus. Sa ating panahon ngayon, yun yung Jerusalem. That was the last to be conquered. At sa pag-aaral natin ngayon, yun ang ating pag-uukulan ng pansin yung time na yon. Now, during that time, Israel was divided. Meron silang hindi north and south kasi later on pa na-divide into north and south. But instead, during that time, Israel was divided into 8 tribes versus 2 tribes. 8 tribes versus 2 tribes. Ang division na yon ay kinuha noong sino yung nanay nila. The sons of Leah versus the sons of Rachel. Judah is a son of Leah. Do you know that? Hindi siya anak ni Rachel. Kabilang siya doon sa 8. So, bigger part noong kingdom. So, Judah is a son of Leah. Joseph and Benjamin were sons of Rachel. Kaya yun yung naging division nila. 8 versus 2. Ang heart ni David, napakaganda. Kasi kung papaanong tinawag siyang man after God's own heart, siguro makikita natin doon sa mga disposition niya kung bakit siya nagka-come up doon sa mga positions na kanyang pinipiling tindigan. Dahil siguro siya yung tao na laging nakahilig sa dibdib ng Lord. Palagi siya yung tao who would inquire of the heart of the Lord. At nung time na yon, ang heart ni David, ang sabi niya, no more tribal divisions. Yun ang sinabi niya. Tanggalin natin tong mga divisions na ito. Yun ang sabi niya. So he took the sons of Rachel saying, we're not fighting anymore. Hindi na tayo magpapagalingan, hindi na tayo maghihiwa-hiwalay, hindi na tayo magkakanya-kanya. I so decide today, yun ang sabi ni David, we will no longer fight. Ang ganda naman ng puso ni David. Ano po? Ang ganda ng puso ni David. Meron siyang tinitingnan na huling bayan, huling city na i-conquer. Alam niya meron siyang kailangan gawin. Alam niyang mayroon siyang kailangan na gawin muna bago niya totally ma-conquer. Isa na lang Isa na lang. Ang sabi niya, I have decided we will no longer fight. Binubuwag ko yung divisions. Binubuwag ko yung Rachel at saka Leah's tribes. Yun ang sinabi ni David. Ang ganda ng parte ng istoryang ito. At sabi ni David, no politics allowed here. Wala ng Democrats, wala ng Republicans, wala ng Likud, wala ng MK, etc., etc. No politics allowed. Ang sabi, yes, Tov. Ang sabi ni David, I am building this house. Ang ganda nun, Ang ganda nun. I am building this house. His passion became bigger than the little things which divided them.
His passion became more important. His passion became more weightier kesa doon sa mga pagkakaiba-iba nila na nag-cause ng kanilang pagkakahiwa-hiwalay. Di ba kahit naman tayo, makikita mo, kahit saan ka magpunta, makakakita ka talaga ng mga factions, makakakita ka ng pagkakaiba-iba ng mga pinipili. Katulad ngayon, merong pinili floral ang damit, merong pinili plain ang damit. Ako po, nasabihan po ako na mag-floral today dahil yun daw ang theme. Ngayong araw na ito. So, dito si David was shown to be a person whose passion ay pag-isahin yung house na yon. And the little things which divided them, kaya niyang isa-isang tabi. Kaya niya i-forgo, kumbaga. Malungkot ang buhay kapag kayong maliliit na pwede mo naman palagpasin, hindi mo pinalagpas. Tama ba? Lulungkot ang buhay. Liliit ang mundo. That day, David changed history. And Israel was never the same again. A man after God's own heart, chosen by the Lord. Even before the wisest man came into the scenario, David was raised up by the Lord because the Lord knew, eto bata ko. Naalala ko si Bishop Joshua, sabi ni Bishop Joshua, siyempre, bata ni Lord. Tinuro niya sa atin yan, di ba yung hahawakan mo yung collar mo at sasabihin mo, bata ni Lord. Si David, bata ni Lord. He changed history. Ang haba nung panahon na magkakalaban yung magkakapatid na yon. Long after they left Egypt, hati sila. David wanted to conquer the last remaining post. He wanted to conquer Jebus, Jerusalem. During that time, Jerusalem was inhabited, thickly populated ang Jerusalem during that time. At siguro kung ating ipipicture ano itsura ng Jerusalem noon, sundan natin yung istorya niya dito sa 2 Samuel. Actually, makikita mo rin itong story na to sa 1 Chronicles chapter 11 verses 4 and 9. Pero pinili kong dito tayo magbasa sa 2 Samuel. Ang 2 Samuel ay mayroong title, The Conquest of Jerusalem. The king and his men marched to Jerusalem to attack the Jebusites who lived there. Sinong king yan? Si David. Isang araw, nag-decide si David, halika na. Tara, let's, sabi niya doon sa army niya. Nag-march sila to Jerusalem and attacked the Jebusites who lived there. The Jebusites, dahil yung Jerusalem ay mataas na lugar, ngayon, hindi na gano'n yung itsura ng Jerusalem doon sa lahat ng nakapunta na, Pero nung time na yon, nung hindi pa yung napapatungan, nung time na yon, kitang-kita yung climb na gano'n, yung ascent na gano'n, pagka papunta kang Jerusalem. Now, the Jebusites said to David, you will not get in here. Even the blind and the lame can ward you off. They thought David cannot get in there. Iniisip nila, hindi pwedeng makapasok dito si David. At ang yabang-yabang nila, kasi bakit? Alam nila, fortified yung kanilang city. Alam nila na ibang klase yung kanilang walls. Alam nila kung ano ang disenyo ng kanilang city. Kumbaga, may pinagyayabang sila. Alam mo yun? Meron silang ipinagmamalaki. At dahil meron silang pinagmamalaki, tinotont pa nila si David. Look at that line. Ang sabi dito, kahit nga bulag at saka mga pilay kaya kayong i-ward off, kaya kayong i-echapuera, kaya kayong salingin. So they thought, hindi pwedeng makapasok dito si David. So masyado silang palumagay. Minsan po tayo, nako-confront tayo ng ating mga sarili doon sa ganitong sitwasyon na meron tayong kinakaharap.
Tapos minsan either yung ating kinakaharap or tayo mismo yung masyadong palumagay. Let us learn from this. Jerusalem is high up and surrounded by walls. Ang taas-taas noon, tapos ang ganda ng kanilang mga walls. Pag titingnan natin yung mga records ng excavation, mga history ng excavations, makikita natin kung gaano itinangi ng Lord talaga yung Jerusalem. Kasi ibang-iba yung itsura niya. Ang sabi lang nung hari ng Jebus, even our weakest members could keep you out. Kahit yung pinakamaliit sa amin, kahit yung pinakamahina sa amin, can keep you out. Ang yabang naman, Sobra namang arrogante yun, hindi ba po? Kasi pinagmamalaki niya is babangga lang kayo lahat ng plano ninyo, babangga sa pader namin. The king of Jebus was so sure, impenetrable sila. The king of Jebus was so sure na pilay lang at bulag ang katapat nila David. Biro mo yun? Sobra naman pang lalait noon. Nevertheless, David took the stronghold of Zion. And he called it the city of David. Doon sa ilan sa inyo na napunta na kayo doon, narating natin yung city of David, di ba? Yun, yung una niyang pinaglagakan ng kanyang opisina. The city of David. He called that stronghold the city of David. Now David said on that day, whoever climbs up by the way of the water shaft and defeats the Jebusites, the lame and the blind. Yun na mismo yung itinawag niya sa mga Jebusites. Kayo ang lame, kayo ang blind. Sabi niya, I hate you. Sabi gano'n ni David. May gano'n pala si David, Sabi niya, whoever defeats the Jebusites, who climbs by the shaft, who climbs up by way of the water shaft, and defeats the Jebusites, he shall be chief and captain. Wow! Sabi ni David, sinong matapang? Parang yung isang bata na nagkuha ng sword niya, sinong matapang? Tawag siya na ganun Sinong matapang? Sino yung kayang... Kasi, sabi, impenetrable daw yung yung walls. Ang alam lang nilang butas would be the water shaft. Ngayon, para suungin mo yun, yung daluyong ng tubig, aanuhin mo yun, susuungin mo yun. Sabi niya ngayon, sige, kung sino yung makakagawa nun, natatandaan ko yung napanood namin ni Pastor Obet minsan sa Netflix, yung The Rock. Natatandaan niyo yun kay Sean Connery? Naku, hindi kayo nanonood ng TV. Ako lang nanonood ng TV. Hindi kayo nag-Netflix. Okay. Pinanood namin yun ni Pastor Obet mga 7 beses. Favorite niya kasi si Sean Connery Alam nyo, alam ni David, he's a man of wisdom. Alam ni David, kailangan nating makonquer yung Jerusalem. Kailangan nating makonquer yung Jebus. At sabi ni David, sige, kung sino yung matapang na dadaan doon, siya magiging chief, siya magiging captain. And you know what? Sino yung matapang na yon? Hindi Tob ang pangalan. Ang pangalan ay si Joab. Joab. Sa ating Bible, ang pangalan na Joab ay Joab. Kasi yung J sa kanila ay Y. So, si Joab, yon. Si Joab, ako ang papasok dyan. Si Joab, siguro, ito yung, okay, I will work the works. I'm willing to work the works. Ang sabi gano'n ni Joab. Ang sabi ni David, then do it. Do it. Ang ganda ng huling activity sa Ancon, na-appreciate ko yon yung well-oiled bridge. Pero kani-kanya tayong bahagi na gagawin para dito sa
engineering bridges para sa ating final harvest. Meron tayong kanya-kanyang parte. Yung gagawin mo, hindi maduduplicate ng iba kasi iba ka eh. Unique ikaw eh. At yung langis na tinatanggap mo para gawin yon, dudugtong doon sa langis na tinatanggap ng iba para gawin din nila yung iba. And then, pag gumamit ka ng drone at tinaas mo, tsaka mo lang maa-appreciate na, oh wow, dugtong-dugtong sila. At maa-amaze ka dahil yung kaaway na Diablo, hindi niya aakalain may lilitaw na ganun. Hindi niya aakalain na, ay, kaya pala nilang mag-build, kaya pala nilang magtayo ng gano'n na tulay. Now, si Joab, hindi akalain niya ng mga tao. By the way, hindi ko lang alam kung alam niyo, pero di ba, ang defense minister nila ngayon ay Joab din. Isa rin, Joab. Joab. Bali ba, hindi basta-basta Joab. Gallant. Antindi, ano po? Antindi. Now, Joab traced the water tunnel system underneath. And then, what he did, after na matrace niya yon, siguro gumagapang siya, siguro ano siya doon sa tubig, meron siguro siyang daladalang para makahinga siya, etc., etc. Pagdating niya doon sa alam niya na breach na niya yung territory ng Jebus, he opened up the gates. That was the day Jerusalem was born. Hallelujah. Hallelujah. That was the day Jerusalem was birthed by one man who's willing to work the works. History was changed that day. For Israel, yung gusto ni David na mapag-isa sila, kinakailangang mayroong magiging willing na magtrabaho. Kinakailangang mayroong willing magsakripisyo. Kinakailangan meron tatayo pag may nagtanong, sinong matapang? Alam niyo ba meron bahagi doon sa ating national anthem, di ka pasisiil? Tapos ang kasunod nun, sa dagat at bundok, parang biglang naslang. Sa dagat at bundok. Ano? Hindi ka pasisiil. Ano yun? Katapangan yun ng mga Pilipino. Hindi ka papayag na mayroong maninikil sa'yo. Hindi ka papayag, ano? That's courage. That is something na nilagay ng Lord sa mga Pilipino. Now, history was changed that day. The Lord Jesus performed only 2 miracles in Jerusalem. Ano yung dalawang miracles na yon? Pag-aralan natin. Pareho yun nangyari sa pool. Parehong nangyari yon sa dalawang magkaibang lugar, pero dalawang pools. The rest of the miracles recorded, at least yung recorded the rest of the miracles recorded sa Jerusalem, ginawa na yon ng mga disciples, ng mga apostles, ng mga first Christians. Una, tingnan natin yung unang storya. Sa John chapter 9, if you have your Bibles with you, pwede nyo i-open. Kung wala naman, nandito na po. From the New King James Version, a man born blind received sight. Now, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Hindi natin alam kung ano itsura nun. Meron akong kilala na nag-church sa atin sa Maine. Wala siyang walang eyeball, yung puti lang. Nakikilala niyo siguro si Sister Rose, puti lang yung mata niya na ganoon. So pag dumidilat yung mata niya, kitang-kita mo yung impediment niya. As Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Dito sa puntong ito, alam natin na mayroon silang kultura doon na kapag ka blind or kapag ka mayroong kapansanan, they wear a different mantle. And they get identified through that mantle. Kahit from afar, pwede siyang makatanggap ng tulong, pwede siyang makatanggap ng pag-aid, pag-ayuda ng tao,
Dahil even from afar, makikilala sila. I don't know kung ano yung ano nila. May nakalagay bang ID, I am blind, may ganun ba? Pero meron silang certain balabal na from afar. Siguro merong kulay na para lang ma-identify sila. Ano po? Now, dadaan lang doon ang Panginoon, nakita niya itong bulag na ito. As he was passing by, he saw that man. And his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, neither this man nor his parents sinned. Sa maraming pagkakataon, namimiss natin yung maipanalangin ng isang kapatid o maitawag sa Panginoon kasi mas madalas nauuna yung ganitong tanong. Tama po ba? Nauuna yung, ano kaya ginawa nito? Ba't kaya siya pinarusahan ng Lord? Dito, sino kaya nagkasala? Yung nanay niya, tatay niya, o siya? Ano po, nakakatawa na isipin, pero hanggang ngayon, nangyayari pa naman po ito. Ano? Na sometimes, lumalagpas sa church, lumalagpas sa isang Kristiyano, yung pagkakataon na siya maging daluyan ng miracle because of questions that we ask that need not be asked. So, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned, but that the works of God should be revealed in him. I must work the works of him who sent me while it is day. The night is coming when no one can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Now we all know, ito yung pinagkuhanan natin ng verse kung bakit tayo nagkaroon ng men at work, women at work, youth at work, young adult at work, children at work. Diyan natin kinuha yan. Yan yung verse na pinagkuhanan natin, to be at work. Na hanggat pwede tayong makakumilos at mag-gather ng harvest, mag-share ng gospel ng kingdom, at maging kalasag ng Lord para doon sa doing the work, working the works of Him. Pansinin ninyo yung verse 4 na ang sabi doon, I must work the works of Him who sent me while it is day. Now, this is the New King James Version. But if you will check sa NIV, iba po yung ginamit na pronoun. It is not I must do the work of Him. Wala akong intensyon na husgahan kung alin ang mas accurate na version or translation. Pero gusto ko lang ipresenta sa inyo na pagdating sa NIV, ang nakalagay, as long as it is day, we must do the work of Him who sent me. He used that pronoun we. Hindi kailangan kung hindi tayo. Nakuha mo? We must do the work of Him who sent me. Ang ganda-ganda ng tagline natin, prime yourself. Prime yourself. We must do the work of Him who sent me. Night is coming when no one can work. And while I am in the world, I am the light of the world. Pagdating sa verse 6, kung titingnan po natin, having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Now, keep in mind, nangyari po itong kwentong ito on a Sabbath. Bawal gumawa. A few days ago, reading natin yan, na inelaborate doon kung ano yung mga bawal pagkasabat. Ang sabi doon, do not kindle a fire. Kasi yun lang ang kailangang i-mention. Ang dami ng sub na bawal doon. Pag nag-kindle ka ng fire, di bawal ka magluto. Ulam, kanin, dessert, ano pa, kape. Pag mag-kindle ng fire, bawal kang magsindi ng ilaw o magpatay. Ang dami ng sub-laws na nakalagay doon. Yun lang ang sinabi, do not kindle a fire. Gano'n kasimple buhay nila. Fire has got to do
with all the work that they need to work on every day. So yun lang ang sinabi sa kanya, do not kindle a fire. Dito po, it happened on a Sabbath, at itong pagkakataon na to, ang ginawa, ang sabi dito, having said this, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. Kung ididimanda siya on 3 counts, pwede siyang makulong. Kasi bakit? Dumura. Bawal dumura. Gumawa ng putik. At pagkatapos nilagay yung putik doon, hindi natin alam kung anong reason, bakit. Iba-iba naman ang paraan ng Lord ng pagpapagaling, hindi ba po? Pero itong time na to, bakit pinili niyang lagyan ng putik yung mata? Minsan naman tayo, ganun kailangan tayong dumaan doon sa mairita ka para makuha ng Lord yung attention mo at para malaman mo kailangan ka maghilamos. Ako nga, wala akong kalawalam na mayroong mga hindi natawag at di napasalamatan doon sa Ancon Pero, when somebody called my attention, I realized I needed to wash my eyes. At hindi ka magmamalaki na, nakalimutan bala kayo sa buhay niyo. Hindi pwede ganun. Kailangan maging willing ka na, maghilamos ka. Meron kang meron kang dumi So, hindi natin alam kung ano reason ng Lord, bakit niya ginawa yun, So, he spit on the ground, made some mud with the saliva, and put it on the man's eyes. And he said to him, go, wash in the pool of Siloam, which is translated sent. Yung pala yung translation ng Siloam, sent. So, he went and washed and came back seeing. Wow! 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 Simple! Simple. Go and wash. Kung hindi kaya siya sumunod, ano kaya yung nangyari? Hindi niya na-receive yung healing niya. Kung ang Lord Jesus ay bound doon sa kanyang sinabi na I can only do the things I see my Father is doing, during that time, I believe, this is what he saw, the Father doing that work. And so, tayo po minsan sa ating buhay, pero hindi naman yun ang punto ko dito. Mapapawaw ka kasi bakit? So he went and washed and came back seeing. Pangalawang pagkakataon po na mayroong miracle sa Jerusalem ang Panginoong Jesus ay yung doon sa John chapter 5. So keep in mind, John chapter 9, ito naman John chapter 5. Healing of the lame man at the pool of Bethesda. Kanina sa pool of Siloam. Ngayon naman, another pool sa Bethesda. Remember what the king of the Jebusites told David? Si David was a man after God's own heart. Alam niya ang puso ng Lord. At dahil alam niya ang puso ng Lord, alam niya kung ano yung mga dapat niyang gawin. Tinuya-tuya siya. Hindi ka makakapasok dito, even the lame, kahit bulag, kahit yung mga pilay. Hindi kayang ma-penetrate ng tindi ng aming walls. But during that time, when the Lord Jesus was about to conquer the heart of Israel, Jerusalem, through 2 miracles. Ang miracles na yon, pinahiya niya yung tumuya kay David. Pinagaling niya yung lame at saka yung blind. Wow! How many times na nahihirapan tayong sumunod sa Panginoon dahil mayroong naunang sinabi sa atin, hindi mo yan kaya, ay mahina ka ay hindi ka na makakabili niyan, ay hindi mo makakaya, hindi mo yan mapupuntahan, hindi mo na yan mararating, kasi ano ka lang, ganito ka. Ilang beses kang sinabihan ng gano'n, tinanggap mo?
Ang Panginoon, tinapatan yung passion ni David. Pagdating doon sa New Testament, sabi ng Lord, bata ako yan. Hindi ko nalimutan sinabi mo dyan. Ngayon na ako papasok sa Jerusalem, papakita ko sa iyo. Papakita ko sa iyo. Dalawang miracles. Lame and the blind. Church, we need to work that work. We need to work that work. We work that work. No curse spoken over you can stand. That is the truth. No curse spoken over generations ahead of you can stand. Kasi bakit? Yung passion ng Lord para sa iyo, aalisin niya yung lahat ng buhay na nilagay ng kaaway na dyablo doon sa curse na yon. Instead, yung buhay niya, yun yung inilagay niya sa atin. Hallelujah! Amen. Hallelujah! Huwag tayong basta pumayag kapag may narinig tayong negative. Ay, oo nga, nag-agree pa tayo. Huwag tayo basta mag-a-agree. Bakit? Bakit ikaw ba, Diyos? Tama. Diyos ka ba? Nung araw yung mga kulot ng buhok, sabi, ang pangit ng buhok. O ngayon, nare-reband na. Ano sabi mo? Ikaw ba yan? It is me, you know? parang hindi na makakapagmalaki ito tuya-tuya sa iyo nung araw. Yun naman ngayon, yung maunat dati, bigla na lang nakukulot. Ang dami na ngayon di ba po? Ang dami ngayon na mga parang sasabihin imposible nung araw, posible na ngayon. Ngayon, all those curses spoken over you, it will hold no water. Amen. Dahil the King of Kings, Amen. He already conquered that piece of land where He will reign. Pero hindi pa napapanganak si David, panahon pa nila Moses, sinasabi na ng Lord, doon kayo magwa-worship in a place that I will show you, in the place that I will tell you. Wala pang pangalan yun Bakit walang pangalan? Hindi pa kasi na-conquer. Tama. Ano mang bagay na hindi na-conquer, walang pangalan, hindi nag-e-exist. Remember, panahon ni Adam and Eve, walang elepante kahit naglalakad yun. Everything came into existence nung ni-name na siya ni Adam. Therefore, na kanino ang power? Nandun sa tao. Yes. That is why, yung ibig natin, hindi natin gagamitin din sa kung ano dinedeklara natin sa ating sarili. Kasi the existence of a thing, the existence of a sickness, lies doon sa, sino yung nagpangalan? Yes. Nakukuha mo ba yun? That's right. Kaya, dapat katulad ni David, man after God's own heart, di yun na lang sinasabi ng Lord, yun na lang ulitin natin. Tama po ba? Yes. Di bali na masabihin, puro thank you Lord naman yan. O ano ngayon? Kesa naman sa'yo. Lahat ng pangit, yun ang pinapansin mo. Hindi ba po? Yes. What was the function of the Siloam pool during Jesus' time? Alam na natin to Ano yung function ng pool of Siloam nung time ni Jesus? Well, ito na. Second temple na to Time na ang temple na nandun was no longer the temple built by Solomon. Ito na yung temple na binild ni Herod. Tama po ba? Now, ano yung function ng Siloam, ng pool of Siloam during the time of Jesus? Yung pool ngayon was fed by waters from the Gihon Spring, located down the Kidron Valley. Pag naando ka sa Mount of Olives, right across, down, Kidron Valley, meron doon Gihon Spring kung saan ina-anoint ang mga kings. Hindi nag-anoint ng king kung saan-saan. Sa Gihon. Tapos ito yung nag-feed doon sa Pool of Siloam. Kung saan ina-anoint ang mga kings. Wow. Okay, sige. Nandun na tayo. Yung pala yung waters na yun, yung dinadaluyan na pinili ng Lord kung saan siya nag-anoint ng mga hari.
Unang pwedeng maging function is this, para supplyan ng tubig, Manila Waters, para supplyan ng tubig yung lahat ng nakatira doon sa city. Siguro yun talaga napaka-importanting source of fresh water nila para doon sa mga nakatira sa G-bus. Ano po? Siguro iisipin mo gano'n. Now, Jesus time ito ha. Time na ng ating Panginoon. Number 2, the second function of the pool of Siloam, maybe the naturally flowing spring water would have qualified the pool for use as a mikvah, for ritual bathing. What is a mikvah? It prepares one's soul, it prepares one's spirit to meet with the Lord. It prepares one's soul, it prepares one's spirit to co-produce, to be in the most intimate time with the Lord. Kailan ang intimate time nila with the Lord? Makapunta dun sa templo. Hindi katulad natin ngayon na kahit nasa kwarto ka, may secret place ka. Kahit nandun ka sa, minsan nga si Bishop nga, hindi ba alam naman natin na secret place si Bishop. Tayo, marami tayong ganun. Ganun tayo ngayon. Pero nung time nila, hindi. Meron silang pupuntahan. At yung pupuntahan nila na yon, doon, sa templo, sa Jerusalem. Bago pumunta doon, mayroong first stop. Ano ang first stop? Maglilinis muna sila. Yun yung tinatawag na ritual bathing, ritual cleansing. Magdidip sila doon. Magdidip sila doon. Ang ganda naman noon, Ang ganda naman noon. 2 weeks ago, ginawa sa amin ng Lord yun sa Maine. May nangyari. Nag-speak si Pastor Brian doon pagkatapos. Sabi niya, Pastora, yung pong mensahe ko, yun din yung mensahe na dapat mag-speak ako sa Maine tapos na-aksidente si Max. Sabi ko, wala naman tayo magagawa kung talagang yun ang mensahe. E di mabuti, may pagkakataon, marinig namin yan. And then he was led to wash our feet. And during that time, sabi ko, humbling naman yun. Siya nagwawash, ako din. So tumabay ko sa kanya, Pastor, pwede ba ako rin magwash din ng feet ng mga elders? Kayo po. So 2 na kami. Mamaya-maya 3 na kami. Mamaya-maya 4 na kami na nagwawash ng feet ng mga elders. Si David, he wanted to break down all the barriers that divides them. Lahat ng tribal divisions, sabi niya, let's get rid of it. No more tribe A, no more tribe B. Dito, makikipag-isa sila sa Lord. Ang unang stop, mikvah. Alam niyo po, maraming mga travel agencies sa Israel. Pag magta-travel, kanya-kanyang gimmick yan eh. Ito, magandang puntahan. Ito, ito talaga, you will walk where Jesus walked. May mga ganyan pa sila na mga ipepresent sa iyo eh, ito, meron silang mga itinerary na i-offer sa iyo na, ito maganda, ito talaga, mga dito, nilabanan ni David, si Goliath, dito yung ganon, dito unang pumatak ang gatas ni Maria. Yung mga ganon eh, ang dami i-offer sa iyo. Pero alam mo, kung ikaw ay pilgrim, na pupunta ka doon sa Israel, gusto mong i-trace yung ascent to Jerusalem. Kasi bakit? Doon tayo iniimbita ng Lord sa Jerusalem. Di ba? Yung appointed times, 3 times, 7 feasts, pero 3 doon. Ang sabi, hindi sa bahay nyo. Lahat ng lalaki, pupunta kayo doon. Nung time ni Moses, ang sabi, at the place that I will tell you. Pero tayo, ngayon, alam natin kung saan yun. Dahil sinabi ng Lord yun eh. It will be called Jerusalem. And so, doon pupunta. So,
Pagka may travel agency na mag-o-offer sa atin, saan ba unang maganda mag-start ng day 1 sa tour? Kung 10 days yung tour, saan pinakamaganda mag-start? Siguro doon, sa Pool of Siloam. Bakit? First stop yon. Doon sa passion nila. Makarating doon sa templo. To be one with the Lord. Their sweetest act of worship unto the Lord. Na ito yung dalawang functions na ino-offer ko sa inyo. Pwede ko may offer sa inyo ng Pool of Siloam. Preparations para doon sa appointed time, bago sila mag-ascend, bago sila tumaas doon sa templo, nangyayari doon sa Pool of Siloam. Yung miracle na ito, na pinagaling niya yung blind, antindi pala po kasi bakit? Lahat doon nagpupunta bago katagpuin ang Panginoon. All 7 feasts, sinabi ng Lord yung time. Kailan? But the 3 feasts na siningle out ng Lord, tawag doon, Shalosh Regalim. Yung 3 feasts, ang sabi ng Lord, meet with me at the temple in Jerusalem. So, Siloam, the Pool of Siloam, is the starting point of the ascent to the temple for the feast of Passover, for the feast of Pentecost, and the feast of Tabernacles doon sa Jerusalem. They will have to start at the pool, at the mikvah. Pero ang goal nila actually is the temple. Tama yung word na ascent. Di ba meron tayong nababasa, Song of Ascents? Di ba? Psalm 118, di ba? Mula Psalm 118 onwards, Song of Ascents. Kasi bakit? Yun yung inaawit nila on their way. At mayroong literal na path na mula doon sa Pool of Siloam, mayroong literal na path na dinadaanan nila pataas doon sa Temple Mount. Meron talagang literal na ganun. Alam niyo, isang araw, during a snowstorm, mayroong nag-burst na pipe doon sa Jerusalem. Kung napunta na kayo doon sa City of David, malapit doon, mayroong nag-burst na pipe. At nung nag-burst na ganun yung pipe, sabi nila, i-repair natin. Ngayon, doon po sa Israel, hindi ka pwede basta-basta magre-repair. Hindi ka pwede basta-basta maghahawak ng pala, huhukay ka na hukay. Precious doon yung bawat stone na igagalaw mo. Alam mo ba yun? Precious yun. Kada bato na ibabago mo, i-upturn mo, precious yun. They always move with an archaeologist, kumbaga. So, meron tayong i-repair na meron tayong i-repair na pipe dito. Tumawag sila ng mga archaeologists. Hanggang sa yung archaeologist, suddenly, biglang ang tatahimik na nila. Kasi alam nyo kung bakit, meron silang nahukay na kakaibang mga bato. At pagkatapos, habang hinahawi nila, ang haba naman nito, bakit parang step ito? Hanggang sa nakabuo sila ng isang step, pakaliwa, pakanan, wow! Tapos umakyat sila, hinahawi nila yung mga lupa. Paghawi nila, wow, may steps na naman. Hanggang sa nakaubo sila ng 3 steps, pagkatapos merong plane, tapos 5 steps, tapos meron na naman plane, tapos meron na naman 3 steps, merong plane, hanggang sa, wow! Wow! 2004. One of the greatest finds of the century na tinawag, they discovered the Pool of Siloam. Bakit ngayon na-discover yun? Bakit ngayon lumitaw yun all of a sudden? Bakit ngayon bigla-biglang inalaw ng Lord na ma-excavate yun? Bakit hindi nga excavation? Kasi parang bigla lang meron sumabog nakalimutan ko dali niyo sinulat ko na mga names ng mga archaeologists. Yung isa doon si Eli Shokron.
Alam mo ninyo, nakaka-bless na tingnan yung ano nila na ito, yung kanilang mga na-discover na ito. Bakit ngayon? Hindi ba sinasabi na yun yung first stop patungo sa templo? Sabi ko, Lord, kaya po ba ngayon? Kasi malapit nang ma-build yung temple. Kasi nire-restore nyo na po, nire-redeem nyo na po yung path. Tinawag nila yon na Pilgrim's Path. Pilgrim's Road. Mula doon sa baba, kung makikita nyo yung blue dito sa may bandang gitna, yun yung Pool of Siloam. Na-discover yung Pool of Siloam. Pagkatapos sa may banda-bandang south part, sa may southern part ng temple, nakita yung steps. Tapos ngayon na-discover nila yung steps pasampa sa Temple Mount. Ganyan po yung itsura. Sorry, yan na yung picture na pwede kong makuha. Tinawag yon na Pilgrim's Road. Nung isang araw kasi, pinapanood ko yung, ewan ko kung pinapanood nyo yung si Sergio and Rhoda. Yan. Isa sa paborito ko yan na mag-ano sa mga lugar sa Israel si Sergio and Rhoda. Tapos alam nyo, ito po yung mga steps na yon na na-discover nila, na nakita nila, nilalakaran na ngayon. Kumpleto na po, Pastora. Hindi pa Pero malapit na siya dumugtong. Time ni Herod, nung daw ginawa ito, according to history, sa history books, nung daw pinagawa ito ni Herod, nag-umpisa doon sa taas, nag-umpisa din sa baba, nag-meet lang sa gitna. Ganon daw yung pagkagawa nitong Pilgrim's Road. Tinawag yan na Pilgrim's Road kasi mula doon sa first stop, yung Pool of Siloam, dyan dadaan ang mga tao. Wala kang ibang dadaanan. Kasi pag sa iba ka dumaan, baka nagpalinis ka na, magkasala ka uli sa iba. Ano mo yun? So that is the Pilgrim's Road. Pag titingnan mo, ewan ko kung kita ninyo dyan sa mapa na yan, andun yung Gihon Spring, andun yung Pool of Siloam, yung merong marker. Tapos siguro nakikita ninyo yung road to the temple. Nakikita po ninyo yung road to the temple. Na-discover na po yan. Na-discover na po iyan. In John chapter 9, verse 4, balikan natin to. Ang sabi po ng Lord, I must work the works of Him who sent me. New King James Version. When it is day, the night is coming when no one can work. Kung kukonsultahin natin sa kalendaryo o sa ating orasan, anong oras na kaya? Gaano pa kaya tayo kalayo sa gabi? Na tinatawag dito, we can no longer work. Gaano pa kaya yung time na meron tayo? Sinare ko to doon sa Ancon, yung Tale of the Two Cities ni Charles Dickens. Na ang sinasabi doon yung dalawang cities na time na siya at their prime, time at their most prosperous, at the same time yun yung time na magiging pinakamahina siya at defeated siya. Doon sa time na sinasabi ng Lord na I must, yun yung time na ibubuhos ng Lord sa ating lahat ng kakayahan. Ibubuhos ng Lord sa ating lahat ng kapasidad. Ibubuhos ng Lord lahat ng resources para magawa natin yung dapat nating magawa. Amen. Pero sa Amplified, hindi I must. We must work the works of Him who sent me and be busy with His business while it is daylight. Equal lang yung time ng daylight at night time. Equal lang. 12 and 12. Tama po ba? Night is coming on when no man can work. Sabi sa Amplified Version. Thank you po, Lord. Mga kapatid,
siguro tayo namang lahat alam natin, hindi naman tayo forever nandito. Walang ganyanan, pastora. Pagka hanggang ngayon, hindi pa natin kayang ilabas sa ating bibig yun. Parang madlang yan na nilagay sa ating mata para mapilitan ka maghilamos. Pero kung bakit siniguro ng Lord na noong time niya, yung sinabi doon sa man after God's own heart, pilay lang at bulag ang katapat mo. Pinatunayan yun ng Lord. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka. Amen? Up the Pilgrim's Road, naghihintay sila makompleto yon. Down, Pool of Siloam, naghihintay rin sila makompleto yon. Nung isang araw, itong di ko matandaan yung pangalan ng isang celebrity. Nagpunta sila doon sa Pool of Siloam. Yung isang part may tubig na kasi dumadaloy na yung tubig doon. Mga kapatid, let's do the work. Let's get to work. Roll up your sleeves. Put on your gloves. Lift up your head. Report for duty. Amen. Naririnig mo ba ako? Are you willing to work? Then arise. Roll up your sleeves. Put on your gloves. Look up. Report for duty. Amen. Report for duty. Hallelujah. Salamat po, Lord God, sa biyaya. Salamat po, Lord God, sa pagkakataon. At times, oh Lord God, when our availability is the only qualification that you have on your list, all we need to do is to be there, present ourselves before you. But here we are, standing at this significant turn. Sumisigaw po kayo. Sinong matapang? Who would dare? Ang daming challenges ni TikTok. Pero Lord, we choose to turn our eyes, oh Lord God, sa challenges na nilalagay niyo po sa aming harapan ngayon. Aba, Father, patawarin niyo po kami sa mga pagkakataong nasayang na aksaya. Patawarin niyo po kami na nagpuyat kami sa mga maling agenda. Nagpuyat kami sa mga maling gawa. Patawarin niyo po kami, Lord God, na gastos namin yung pagkakataon. Sometimes even yung wealth na inyong pinagkakatiwala. Doon sa hindi naman pala iyon. There is only one road. You called it the Pilgrim's Road. For as long as we embrace, O Lord God, the wealth of the world, then we are citizens of this world. But like Abraham, O Lord God, the call is for us to be pilgrims. Pilgrims. Aba, Father, tulungan po ninyo kami sa araw na to. Hindi namin ma-miss yung panibagong simula. Tulungan niyo po kami na sa araw na to, maging bahagi kami ng bagong kabanata. Dadalhin mo po kami doon sa hindi namin kayang isipin, hindi naabot ng aming imagination na gawin. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin as your church, as Jugs Go. Wala po kaming ipagmamalaki. Tapos na po yung time na walang qualification. But here we are, O Lord God,
asking for your grace. Make us qualify by putting upon us the heart like that of David, the man after God's own heart. Tulungan po ninyo kami magkaroon ng bagong puso. It is not our grades in school. It is not the technical things that we know how to do. It is not the intelligence that our nanay and tatays has been proud of. None of that. But instead, O Lord God, a heart that follows hard after Thee. Thank you po, O Lord God, sa araw na to. And thank you po, O Lord God, doon sa promise of higit pa. Maraming salamat po dahil nilagyan niyo po ng title ang aming pagpapala. Therefore, it is now in existence. It now exists. Higit pa. Higit pa. You want to go for your higit pa? Are you ready for your higit pa? Sige, gawin natin to. Pwede ba natin tawagin ng worship team? Tulungan nyo nga ako. Alam ko yung title nun eh. Alam nyo, hindi kasi mag-e-exist ang isang bagay na walang pangalan. Hindi mag-e-exist yung isang bagay na walang pangalan kasi hindi mo matatawag eh. Tama po ba? Now, yung pagpapalang binibigay ng Lord sa atin, may pangalan na po eh. May pangalan na. Ang pangalan ng pagpapala natin for this 2024 on our 27th year. Jugs go, listen. Ang tawag doon, ang title noon ay Higit Pa. Higit Pa. Sige po, papatulong ako sa worship team.
panibagong simula. Bagong kabanata, may lakas na harapin ang bukas. Nabunihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Panibagong simula. May bagong kabanata. May panibagong simula. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Nabunihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mong gawin. Higit pa sa nalalaman, higit pa sa naiisip, higit pa sa aming hiling, ang kaya mo gawin. Ang kaya mo gawin sa araw na to. May panibagong sa araw na to. Sa araw na to. Sa araw na to. May panibagong sa araw na to. May bagong kabanata. May lakas na harapin ang bukas. Nabunihan mo'y panghahawakan ko. May panibagong simula. Thank you, Lord!
Hallelujah.